Hindi naman ako naglalabas eh. Pag nanonood lang ako ng TV, ganun. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito lang ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Hindi ko nanonood ng news. Totoo lang. Ayoko manood dyan. Sasakit lang ulo ko dyan. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Where he is right now, he's being kept safe naman. Pero, yun nga, we want to hurry up the process para mapasok natin siya sa witness protection. Para may special funding na pwedeng pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Yung critical dito sa kaso po ng mga missing sa Bungero. At nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing sa Bungero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ine-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sa Bungero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang aga-agad na tinrabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinarabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo, para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information si General Macapas na itong dalawang tao na sinasabi natin, na pinangalanan naman na niya, si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinaka-assess po ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po, pinaka-assess po yan at kinonfirm po ng ating informant na from doon sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang team po ni General Macapas po. July 16 po na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin.
Na-approve po yung COPLAN po nila at nag-run po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18 ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-run po yung foreign travel authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin, na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagbalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Elakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. It was a legal strategy. Hindi po natin sila po pwedeng i-hold lang. Wala pong problema kay Jose Patidongan dahil po may warrant of arrest, may conviction pa siya. But with respect kay Elakim Patidongan ay meron pong clear violation po ng batas. So it was a legal strategy on the part of the CIDG na sampahan po ng kaso yan, otherwise masasampahan po sila ng kaso ng arbitrary detention. Isa sa mga ina na nawawalang sa Bungero na si Kiel Daniel Bohol, walang iba kundi si Eloisa Bohol. Ma'am Eloisa, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Ang maga po. Danny. Oo, maraming salamat uli sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Anyway, kuha lang kami ng update. Kamusta na ho ang, di ba, patuloy pa rin ho yung itong mga ginagawa ng mga technical divers dito sa Taal Lake sa paghanap pa rin ng mga supposedly mga bangkay na mga nawawalan sa Bungero? Opo, patuloy pa rin naman po. Bali po yung na-update po sa amin nung nakaraan, nasa parang binati po kasi sa apat yung lugar na pag-ana. Parang dalawang lugar na po sila na dive-an. Okay, kasi ngayon maganda na yung panahon. Tama ba ang huling datos na binigay sa amin mga umaabot na sa 91 supposedly yung mga human bones na nakuha diyan o nadagdagan ba ito, Ma'am Eloisa? Bali yun pa din po yung update sa amin 90 plus yung Okay. Mga human bones po na nakuha. So patuloy pa rin ba nakikipag-coordinate sa inyo yung DOJ, si ASEC Miko Clavano at for now wala na ho ba tayong naririnig from yung lalo na kay Don Patidongan?
Ano naman po, patuloy naman po kami na-update ng mga CIDG investigador namin. Tapos po, parang yung bagong director po ng CIDG, parang i-invite po nila kami ng lunch para ikamustahin po nila kami. Kailan yon? Kailan yon? Bali yung sa ano po yun sa Thursday po yung ano. Itong Webes na? Oo. Opo, bali yun naman po sa DOJ, parang nung nakaraan po, di po ba nagpasa na po kami, nag-ano na po kami ng reklamo, nagdemanda na kami, na ang naging ano po namin is multiple murder, tsaka po legal detention, yun po yung ikinasa sa mga, ilan sa mga ikinasa po dun sa mga kinasuhan po namin nung nakaraan. Oo. Isa ho ba kayo, Ma'am Eloisa, doon sa mga nagsubmit ng DNA sample? For now ba, wala pa bang update doon sa mga forensic na test na ginawa na nagmamatch? Wala pa po. Wala pa? Oo. Wala pa po. Isa po ako dun sa kami po yung unang na DNA, wala pa rin po. Pero sabi naman po, parang kukuha din po ng mga dental record kasi po may mga bungo na nakuha na may ngipin pa. Oo nga, pero gaano katagal na ho yung kinuha yung sample sa inyo? Gaano katagal daw yung paghihintay? Kasi siyempre kung meron lang isang mag-match doon, malaking bagay na talagang positibo yung sinasabi ni Patidongan. Opo, bali, na din po, parang buwan na rin po. Kasi sabi po nila, bali po kasi kami, di ba 34 po kami. Yes. Parang 22 pa lang po yung nadi-DNA. Meron pa pong hindi mga nadi-DNA. Di po ba nasa 100 plus po yung sinasabi ni Don na yung inilibing doon. Inilunod. Kaya po, hopefully, meron po kami, may mag-match man lang po sa amin kahit isa. So, yung 22 na yon dumaan na sa, kinuha na kayo ng DNA. So, matagal na, ilang linggo na. For now, wala pang, let's say, sinasabing timeline kung kailan kasi siyempre ang media rin interested malaman kung meron nagmamatch, kung meron naman mga dental records, di ba? Opo, bali yun nga po, yun nga rin po hinihintay namin, sana may mag-match kahit isa. For now, 22 out of the almost 100 na sinasabi nga ni Patidongan ang nagbigay na ng DNA sample. Oo. Opo. Okay, ano naman yung pagpupulong niya sa Webes, sa CIDG, tungkol saan? Bali po yung lang po yan, parang ikakamusta lang po kami ng bagong director, gano'n. Yeah, update ko na po, gano'n lang. Parang lang po yung lunch. Gano'n? Lunch meeting lang po, opo. May bagong director. Pero Ma'am Eloisa, nabalitaan nyo ba yung may mga info kasi kami nakukuha na ilan daw sa mga biktima, katulad ninyo, ay somehow parang pumapayag na sa monetary settlement. Parang may kumakausap na ba sa kampo ni Atong Ang sa inyo, sa grupo nyo, na mag-avail na lang nitong monetary at hindi na ituloy yung kaso laban sa kanila? Hindi, wala naman po ganun pangyayari. Ang alam ko po kasi talaga, nung hindi pa po lumilitaw si Don, yung whistleblower, parang meron na po kasi talagang isang case, yung case number 1, yung mga bakay, sila po yung sabi ni Dondon na talagang nagpa-areglo. Kaya bago po lumitaw si Dondon, pumutok na po yung balita na yon na merong isang case na nagbabayad. Pero ngayon po, nung ito pong mga bagong, yung latest na lumabas po si Dondon, wala pa naman po sa kasamahan namin na nagpapa-areglo. So ibig sabihin, since lumutang si Patidongan, wala kayo naririnig sa kampo ng mga inaakusa, yung mga, di ba, sila Atong Ang, kung sino pa yung mga ibang personalidad at saka yung mga pulis, yung natatanggap nyo? Meron ba kayong mga natatanggap naman ng mga threats na umatras kayo o yung mga banta? Wala naman, wala naman po. Saka kahit naman po, baka normal lang talaga sa isang kaso na may mga, siguro mga bali-balita, ganyan, normal lang yun. Oo. Pero nakakausap mo yung iba rin biktima, Eloisa. Wala naman, let's say, gusto rin nilang, sige, pareglo na tayo kung magkano man ang pwede. Wala naman sa grupo nyo. Sa inyo, tutuloy ang hustisya. Opo. Kasi po yung kaya po may grupo, meron pong isa doon na parang siniseniority mo. Kumbaga, ito yung seniority, dito ka susunod. Kasi kung, ba't pa po sasabihin grupo kung hindi kami susunod dun sa mas bumuo ng grupo na yan, di po ba? Kaya pero sa grupo po namin talaga, wala pa akong kabalitaan o wala pang nasasabi sa amin na pag may kumausap sa amin umokay na kami. Wala po talaga. Okay. At sige. Yun din po naman talaga yung gusto namin lahat mangyari na
makita man lang namin kahit kapatak na hustisya. Kapatak lang po Yun, Kasi oo. alam naman natin na yung kalaban nga namin, di ba, mas malaki pa yung pera niya. Makapangyarihan, sa pera ng mapera. Pilipino. Oo, Opo, na oo. sobrang laki ng kapangyarihan. Bukod sa pera, malakas pa yung kapangyarihan niya. Oo, influential Opo. influential yan. Anyway, basta makikibalita kami sa iyo, Ma'am Eloisa, pag may mga update at saka may mga usapin, lalo na